Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone binisto yung pagkakaiba nila ni Coach Chot Reyes. Justin Baltasar posible na makabalik sa ating Gilas Pilipinas at Strong Group binigyan ng magandang laban ng Team USA at makakaharap yung Under 22 ng Japan. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa balitang inilabas ni Denison Ray Dalupang para sa Inquirer.net ay sinabi nga ni Coach Tim Cone na merong konting pagkakaiba siya sa ibang mga coaches kasi mas priority niya, no? Yung unang tinitingnan niya ay yung mga defensive match-up. Kaya pala nung nakaraan, no, binabanggit niya na mas priority niya yung malalaking player diyan nga sa front court. Kasi sila Kai Soto, si AJ Edu, diba? Sila Junmar Fajardo, yan talaga yung mga pinagkukuha niya. Maging doon sa mga wings natin, no? Kasi si Carl nag-wing yan, sila Kevin Kiambao, sila Mason Amos. Ibig sabihin, malalaki talaga yung gusto ni Coach Tim Cone. Maging dito pala sa mga guards, ganun din. Kasi nga ayaw niya na ma-overwhelm or kumbaga kakainin yung mga players niya kahit diyan sa kanyang backcourt. Kaya napaka-importante raw sa kanyang sistema na malalaki yung mga players niya. Kasi kung tatanungin mo raw si Coach Chot Reyes, wala siyang pakialam or hindi importante sa kanya kung malaki o kumbaga maliit yung guards niya. Kasi ang importante sa kanya, mabilis para doon sa open court. Ganon din daw yung palagay niya sa ibang mga coaches. At maganda nga yung size natin doon nga sa FIBA OQT. Kaya nga nanalo tayo sa Latvia, hindi tayo natambakan ng Georgia. Yun nga lang, kinapos na talaga tayo sa Brazil. Pero ilan lang yung lamang, no? 11 lang. Alam nyo, nakikita ko, kung nandoon lang si AJ Edu, baka wala tayong talo. Wala para sa akin ha. Kasi tatlo na silang magro-rotate doon sa ilalim eh. Diba Kai Soto, Junmar, saka AJ Edu, napaka-solid niyan mga kabasketball. So hopefully makabalik na si AJ Edu. At kung hindi naman, siguro kasi by October malalaman natin yan kung makakapaglaro si AJ Edu diyan sa bago niyang kupunan sa Japan P-League. Kasi kung hindi, posible nang kumuha. Siyempre, hindi naman pwedeng walang reserve yan. Gaya nung nakaraan, si Japet. Alam naman natin si Japet, malabo na po yan na pumayag dahil doon sa pambabatikos na ginawa sa kanya after doon sa game sa FIBA OQT. Most likely, kukuha ng isang big man etong si Coach Tim Cone as reserve kung hindi makakapaglaro si AJ Edu. At sa nakikita ko, kahit doon sa PBA, no, ngayon kasi nakapasok na sa PBA itong si Justin Baltasar, posible na siyang makapaglaro para sa ating Gilas Pilipinas. Kasi aminin natin mga kabasketball, isang malaking dahilan kung bakit hindi nakuha itong si Justin Baltasar, diyan nga sa Gilas, ang nakikita ko mga kabasketball, kasi nga hindi siya sa PBA naglalaro, sa NPBL siya naglalaro. Siguro kung nandoon pa siya sa Japan B-League, baka mas nakuha pa siya compare doon sa NPBL. Yun ang nakikita ko mga kabasketball ha. Sa ibang balita, nasungkit ng Strong Group Athletics yung pambato natin dyan sa Jones Cup, itong kanilang ikalimang panalo dyan nga sa laban nila sa Future Sports Basketball Team USA kanina, kung saan nanalo sila sa score na 112-90. Pero ang maganda, no, talagang ang ganda ng laban, especially nung una kung saan lumamang pa itong mga Amerikano. Pero pagdating ng third quarter, kumbaga umalagwa na itong Strong Group kasi nagkaroon ng 33-16 run. So hindi na nakarecover itong mga Amerikano at nanguna nga para sa Strong Group itong si CJ McCollum with 24 points, si Aji with 19, si Apariento 17, si Heading 11, 10 para kay Liwag at Kwame, at kay Abando naman ay 9 na puntos. Makakalaban nila bukas etong Under 22 ng Japan, kaya exciting yan kasi pangatlo sila sa standing netong Jones Cup. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.